At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Sa isang nakakagulat na pahayag, isinapubliko ni Senadora Amy Marcos ang umano'y lagay ng kalusugan ng kanyang kapatid na si President Ferdinand Marcos Jr. Sa isang panayam, diretsahan nitong inamin na may ilang isyong kinakaharap ang Pangulo na tila pilit itinatago ng palasyo. Ayon kay Senadora Marcos, hindi natin maikakailan na mapapagod at may pinagdaraanan na rin ang Pangulo. Bagamat hindi niya diretsyong sinabi ang eksaktong kondisyon, iginiit nitong kailangan ng publiko agad ng pag-unawa at suporta. Agad namang umani ng sari-saring reaksyon ng kanyang pahayag kung saan ang ilan ay nagpapahayag ng pagkabahala habang ang iba naman ay naglabas ng duda sa motibo ng senadora. Sa panig ng Malacanang, nananatili silang tikom ang bibig at tumangging magbigay ng opisyal na komento sa inilabas ni Amy. Samantala, umarangkada sa social media ang mga spekulasyon. May nagsasabing ito na raw ang simula ng posibleng pagbabago sa liderato habang ang ilan ay nagbanggit pa ng karma bilang dahilan sa pag-urong ng kalusugan ng Pangulo. Habang patuloy ang spekulasyon, hinihintay ng publiko ang magiging sagot ng palasyo at ng mismong Pangulo sa isyong ito. Sa gitna ng lahat ng ito, tanong ng bayan, mahina na nga ba ang Pangulo at kung totoo man, ano ang magiging epekto nito sa kinabukasan ng ating bansa? At yan nga ang mabalitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Lalawigan at ibigay ang mga direktiba kaugnay sa tungkol sa aksyon ng pamahalaan. Ayan, kasama ng Pangulo, si Camsor 2nd District Congressman El Rebilla Puerte. Ngayon mga kababayan, pakita ko na sa inyo yung puntahan nyo lang to sa website, sa nila, Facebook. Gusto ko lang to pakita sa inyo na naka-off. Nakita nyo po yan, yung sound, naka-off. Nakita mo yan palangga? Ayan o, naka-off. Ay, paano ba to? Anyway, basta naka-off siya. Okay, ngayon, yung video na yan, ilayo natin para makita. Alright? Habang naglalakad yan, okay, nakikita nyo ba? Walang halos, parang, ayan, nagsasalita tayo naka-blue. Ayan yata si Villa Puerte. Ikukwento ko lang, kasi for sure napanood yun na to. Habang nagkakamay si Bangag na halos nandidiri sa ating mga kapitbahay, yung mga palangga, na nakaganon, yung di ba, dapat, you know, pag yung mga palangga ko, namimit ko wherever yan, sa barko man yan, sa tindahan, or what. Pag in-approach ka, umali ka, ganyan-ganyan. Di ko nga alam yan kung kalaban or what. Di ba? Mayayakapin ko pa ng bonggang-bongga. Kasi sincere ang iyong pakikipagsalamuha o yung appreciation mo sa tao, sa kapwa mo Pilipino. So gumaganon si Kuting, pero ito yon mga palangga. Kanina sinend din sa group namin, basta may nag-send. Actually, pinakinggan ko, sabi ko, I will, parinig ko sa inyo, baka hindi nyo panarinig. Habang nagkakamay si Bangag, na parang diring-diri po sa Bicolandia, sa mga taga-Bicol, yung nasa likod niya, yung congressman, sinasabi niya, pasalamatan nyo naman ang presidente. Tapos na ang mga tao, syempre, dahil nandoon yung presidente, nagpumalakpak. Pero prior to that, dinadaanan siya, yung mga tao, syempre, malungkot, palangga. Galing ka sa devastation, galing ka sa baha, namatayan ka ng pamilya, nagutuman ka, tapos ang presidente mo, nag-acting nandoon. So, tinanggal nila yung message. Philippine Information Agency, Bicol, Jutang Genimes, bakit nyo tinanggal yung sound na inuutusan nyo? Sino nakapanood sa inyo? Mag-comment kayo palangga. Kasi, nasa 31,000 views. Di ba? Bakit nila tinanggalan ng audio? Okay? Bakit wala kang marinig na audio or sound right now? Kasi kanina, malinaw pa sa sikat ng araw, di ba? Na ang mga tao, matamlay, siyempre, galing ka nga sa delubyo. Narinig mo? May nakarinig daw. Si Euro, nakarinig. Sabi ko, sana may nakakuha at i-viral natin. So, inuutusan din ng tao, magpasalamat naman kayo sa presidente. So, sapilitan yung mga taong pumapalakpak. So, that is diktador. Mga kababayan, at walang dapat ikapasalamat ang taong bayan sa isang adik na presidente. Di ba? Sabi ni James Sagasi Villa Puerte, nga, naka-blue. Siya nga nag-utos na, magpasalamat naman kayo. Tama yung kaso nawala yung kanina ko pa nakita yun, after nung nag-vlog tayo,
Kaya ako pa kasi naging busy ako, hindi ko na-download. Kaya dapat talagang mas mabilis kayo palangga. Tulong-tulong tayo. But anyway, kung meron kayo dyan, i-share nyo ng bonggang-bongga. So ano po ang sinisignales nito? So tama lahat yung ating mga expose, ang ating mga puting ahas, yung mga nakarating sa atin. Kanina lang, yung ipinakita ko nga sa inyo na confidential memo sa mga media para wag magpa-interview si Bangag. So nung inano natin yun, in-expose natin kanina, I think few hours ago, 5-6 hours ago, sabi ng aking puting ahas, dyan mismo sa hanay nila, sabi sa akin yung Marlica, ingat na ingat po ako na hindi malaman na ako yung puting ahas ninyo. Galit na galit po ang Malacanang. Galit na galit ang president, ang press corps, galit na galit si Butod kung paano na naman nakalabas etong dokumento na ito. Pakita natin yung dokumento kahit confidential, tragis na mga yan. So ito, layo na lang. Ayan, tingnan mo pala. Basta hawak ko. Senior ko nga to eh. Senior ko to sa ating Facebook sa Boljakan. Pakita lang natin uli. Ayan po oh. Nakita nyo, strictly no ambush interview. Strictly no ambush interview. No ambush interview. So ganyan. Ngayon mga kababayan. Okay, sabi ni Marga M. Laguna, Cavite, Batangas, Baha, nakakaawa talaga kayo mga kababayan. So ngayon, galit na galit sila dahil nailabas sa atin, nalaman nyo na naman na ang pagpunta ni Bangag doon ay scripted lahat. At hindi dapat magpasalamat ang taong bayan sa presidenteng Bangag dahil hindi niya pera yan. Ninanakaw nga niya ang pera ninyo. Ulit-ulitin ko, Bicolandia, Batangas, Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi po kayo dapat nagpapasalamat dyan sa putang inang presidenteng yan. Dahil yung hinayupak na Bangag na yan, na Adictos Benedictus, ayun, ginorgor ko na nga yung ano niya julo niya eh. Kita nyo yan? Ayun, putol na siya. Hindi pa ako nakaprint ng bago. Ngayon, authenticated Bangag yan. Dahil ang jutang Genemis na yan, ang kapal ng mukha niyong magalit, ikaw, Lisa Butod kidnapper. Galit na galit daw, pinapasusog, sabi sa akin nung, actually, kaya sabi ko yung mga media, hindi naman lang lahat kaaway natin eh. Kasi yung nagbigay sa atin ng information from the media din. Ngayon, ingat na ingat siya na hindi siya magurgur ni Bangag at ni Lisa Tanas at ng Presidential Communications. Galit na galit daw po sila kung paano lumabas yung confidential na papel na pinagbabawalan o inuutusan o diniktahan ang mga media na strictly no ambush interview. At yung mga katanungan po doon ng media ay scripted na, mga kababayan. Scripted na ang inano nila doon. So ngayon, mga palangga, hindi ba dapat na ang isang leader o isang presidente ay bukas sa mga katanungan at accountable siya dyan sa mga naganap ngayon na paglubog at pagbaha? Yung mga katanungan ng taong bayan, dapat niyang sagutin ng walang script. 'Di ba? Kung may tinatawag na transparency, dahil ang isang leader na matino, ang tinitignan niya ay ang kapakanan ng taong bayan, public welfare. Diba? So yung public, yung pang-publikong kapakanan, mga kababayan, yun ang sinaalang-alang dapat ng presidente. Kaso, Bangag ang ating presidente. Kaya, nagkaroon sila ng memorandum bago sila pumunta sa Bicol na wala dapat magtanong kay Bangag at lahat ng tanong ay dapat ma-screen nila o scripted lahat o dumaan para mapag-aralan na muna ni Bangag kung ano ang isasagot niya. Ano po ang impact nito mga mamamayang Pilipinong, lalo na kayo mga biktima ng baha? Ibig sabihin, hindi mapagkakatiwalaan ang Bangag na gobyernong ito. Bakit kamo? Ayaw niya ng ambush interview, ayaw niya ng random questions. Kasi ang matinong leader o matinong tao, di ba? O leader na, we're talking about leaders. Well, hindi siya leader, di ba? Ito yung kumbaga mag-build ka ng ng trust o tiwala yung taong bayan, yung mamamayan sa isang leader na tinatingala mo. Hindi katulad ni Pangulong Duterte, di ba? Open lahat. Kahit kalaban, o sige, pati NPA, magtanong kayo and everything. Para magkaroon ng
what? Yung galing sa puso, totoong kwento. Pero dito kay Bangag, ang kapal na mukha ng mga buwakan ng Genovese na ito, sila pa yung magagalit? So yung nararamdaman ngayon natin lahat, nararamdaman ng taong bayan, ay talagang nakasarado ang inyong access, nakasarado ang walang koneksyon sa gobyerno. Kasi ayaw niya kayong pakinggan eh. Ayaw niya ng random pakinggan, katulad yung pinoson sa PIA, pinapapalakpak nilang tao, ayaw nilang makita ng taong bayan na ang mga tao malungkot. Kahit dumating pa ang adiktos na presidente, nagkamay-kamay siya dyan, yung mga tao malungkot, pero pinilit na, palakpak naman kayo, pasalamatan niyo yung presidente. Di ba? So wala po siyang panahon para makinig sa inyong mga concerns, sa inyong mga hinaing. Wala siyang commitment sa inyo. Meron siyang commitment sa mga smuggler, kidnapper katulad nilang dalawang mag-asawa dahil silang dahilan ng pakidnap ng dalawang minor de edad, smuggler, lahat. Wala po silang sa inyo commitment para maligtas kayo sa baha o hindi na sana kayo hindi na sana kayo bahain. Kung merong preparedness, hindi yung baha pa lang, doon pa lang kukuha ng mga pump boats. Ulit-ulitin natin, di ba? Dapat 2 days, 3 days before the typhoon, yung mga helicopter na pwedeng mag-save sa mga nakalutang doon, na nakakapit sa puno, di ba? Ang daming namatay. Ang daming namatay nating mga kababayan. So, walang naligtas dahil bangag ang presidente ninyo. Ngayon, ayaw niyang matanong. Di ba? Hindi dapat ipinapakita niya na meron siyang pagmamahal o transparency na tinatawag na you have to be transparent. Pag tinanong ka ng taong bayan, tinanong ka ng reporter, dahil itong si reporter, yun yung nakita niya sa ground, na ito yung hinaing ng tao, kaso pinigilan na siya. Meron ng order, meron ng dikta na never ever, strictly, no ambush interview allowed. Di ba? So, ibig sabihin, ang bangag yung presidente ay wala pong concern sa inyo. Ang concern lang kung paano nila nakawin ang pera ng bayan. Yung mga tanungan na yan, yung mga hinaing na mga ng mga nasalanta, yan sana ang magbibigay ng pag-asa sa kanila. Iaalaw niya yung mga kababayan natin, like dapat open forum yan, hindi yung, upo siya dyan. Total, nandyan naman yung buwaka ng inang adik na yan. O sige, mga kababayan, anong hinaing ninyo? Andito na yung presidenteng Bangag. Pwede ba? Di ba? Magsabi kayo kung ano yung nangyari sa inyo, anong kailangan nyo. Although, alam nyo naman, self-explanatory kung anong kailangan ng taong bayan, even before the bagyo. Pero dahil nga bangag ang mga buwaka ng ina, bangag na bangag, so wala silang pakialam sa inyo. Ayaw nilang intindihin yung problema ninyo. Kasi with that, di ba, makikita nila sila, ano ba dapat ang mga polisiya na pwedeng gawin nila dahil itong sinabi ng taong ito, ng biktimang ito, di ba, ito dapat. Pero dahil nga sobra silang gahaman sa salapi, sobra silang ganid, demonyo at walang pagmamahal sa inyo, wala kayong karapatang magtanong. Kahit kayong mga medyang bayaran, sabi ko, hindi naman lahat. Okay? Inaalaw. Okay? Kung ano, wala yung isa. Yeah. Wala yung signal. I don't know why. Para ma-feel niya, ma-feel ng gobyernong ito kung ano ang prosakin, okay? Kung ano yung mga naranasan ng taong bayan. Di ba? Dapat rumisponde sila. Di ba? Dapat dapat dinggin niya, okay? Dapat dinggin niya yung mga katanungan ng taong bayan. Hindi, inuutosan, bumala pa kayo, magpasalamat kayo kay Bangag. Di ba? Bigyan mo ng hope yung tao. Ulit-ulitin natin. Magkaroon man lang ng reassurance na andito yung presidente ninyo, pakinggan namin kung ano yung mga hinaing ninyo. Iba kasi yung person to yung ando doon ka na eh. Anong ginawa niya doon? Nagpa-picture at again, yung mga question and answer portion doon na nangyari ay scripted na po. Gabi pa lang, ayon sa ating puting ahas, ay ibinigay na sa kay Bangag.
alam na yung mga tanong kung ano ang isasagot ng bangag ninyo dahil hindi siya makapag-isip ng spontaneous, ng right there and then. Pag tinanong ka, di ba? Na tinanong ko, anong magagawa mo dito? Anong may, Mr. President, da. Mga tanong, hindi siya makapag-isip dahil puro siya pulboronic, mga palangga. Puro pulboronic na imbis na i-address niya ang problema ng taong bayan, mga katanungan, di ba? Para lalo siyang hangaan, di ba? Dapat mayroong connect sa mga biktima o sa mga Pilipino. Wala nang connect yan. Wala siyang pagmamahal sa inyo. At sabi ulit-ulitin ko, yung buha ka ng inang presidente ng mga pulburon. Lahat po ng interview ko sa kanya, uulitin ko, ay mayroong advanced question. Okay? Maganda sana. May good and bad. Mayroon namang pros and cons yan, mga kaibigan. Meron namang positive and negative yung advanced question. Para malatag niya, katulad ng ginawa namin, para malatag niya sana kung ano yung mga gagawin niya, di ba? During the campaign. Ang mga tanong ko, although yung mga tanong na yun, akin yung mga tanong na yun. Kumbaga, pinorward ko na sa kanya para alam niyang sagutin. Hindi naman gumagawa ng tanong niya. Mayroon na niyang silang gustong ipatanong, mga isa, dalawa, galing sa kanila. Pero, yung lahat ng tanong ko, ay majority ng tanong ko, akin yun. Para sana, makita niya yung mga tanong ko, ito ba, anong gagawin mo? Diba? Remember, digital infrastructure, DA, kung ano-ano pa. Magpapatayo daw hinayupak niya ng mga regional hospitals. Asan yung mga regional hospitals? Remember that? Isa yun sa mga sinagot niya na kapag naging presidente siya, para hindi na raw, naalala ko yun, para hindi daw po kayo, mga taga-probinsya, pumunta ng Maynila, magkakaroon ng mga, what do you call that? Yung mga hospitals like lung center, heart center, magkakaroon niya region per region. Yun ang sabi niya kung nanonood kayo noon. So, yun naman yung maganda, yun naman yung positive na impact about the advanced question. Pero yung i-restrict niya, pagbabawalan niya ang pagtatanong ng hindi naaayon sa script, lalo na ngayon sa kalamidad, mga palangga. Pinapakita ng gobyernong ito na talagang diktador, walang transparency, lahat pulboronic sila. Nililimitahan, dinidiktahan, sinosuppress, talagang pinuputol ang dila ng ninyong mga mamamayan ng mga magtatanong or binabayaran ng payola para hindi kayo makakuha ng impormasyon na raw or genuine answer. Diba? Kasi scripted lahat. Nagawa na ng kanyang mga writer, ni Lisa Tanas, ito sasabihin mo, o sino mga demonyong sa tabi niya. Nagawa na, hindi na po galing sa puso. Ang tunay na leader kasi, even sa real life natin, pang-araw-araw natin na buhay, may nakausap ka, may nakaharap ka, magtatanungan kayo about life. Hindi ba pwedeng sumagot ka ng naaayon sa tanong niya that moment? Di ba? Ay hindi, dapat mag-review muna ako bago ka sagutin, di ba? So nagpapatunay dito na kontrolado nila ang impormasyon. See? Hindi yung mga sinasabi ng digital infrastructure noon na dapat ma-encourage o ma-educate ang mga bata, ang mga estudyante para mag-participate sa tama o proper na diskurso, then malaman ng mga tunay na impormasyon, nag-budget pa sila dyan Dyan sa sa kanilang disinformation dissemination. Di ba, nag-budget pa sila ng multi-million dyan. I remember last year, binigyan ng 19 million yung programa na yan para disinformation dissemination ang ginagawa nila. Di ba? Pero ngayon, piniprevent kayo. Hindi ngayon, since 2 years, since umupo yung hinayupak na yan, o bago pa ng kampanya, piniprevent nila o sinisikil nila, di ba? Pinipigil nila, pinuputol nila ang mga dila, okay? O ang mga katanungan para what? Para hindi siya magkamali dahil pag actual ambush interview nga hindi niya alam ang gawin niya dahil wala nga po sa puso niya at kurto na ang iya nga utok kay nasunog na sa pulburon. Ipinapakita ni Bangag Jr. na gusto nilang kontrolin ang naratibong kasinungalingan. Kaya naman,
tinanggal ang audio doon sa PIA, Philippine Information Agency ng Bicol Region, and now, galit na galit si Lisa Tanas, paano daw nakawala itong, nakalabas itong mga confidential papers nito. Sabi ko sa iyo, buwa ka ng ina ka, Lisa Marcos na kidnapper kang buwa ka ng dinimista. Yang mga taong yan, na akala nyo nag-oo lang sa inyo. Darating ang panahon na sasalugsugin niya yung kipay-labo mo. Yang si Bangag, darating ang panahon na ilubong kayo sa baha niyan. Akala nyo? Akala nyo siguro kaya mo lahat, Lisa, bayaran ang bunganga ng mga media na yan. Kaya hindi ko yan nilalahat. May matitino dyan. Yung mga demonyo lang, yung tumatanggap ng envelope or payola. Pero darating yan, kakagatin kayo lahat yan. Yan ang pinakaantay ng taong bayan, nakagatin itong mga DJJ mo na to. Pinakita ko po sa inyo, nandyan sa Bodyakan kanina, na talagang gusto kontrolin nila. Ayaw nila ng naratibong genuine coming from the Filipino people. Coming sa inyo kung ano ang ninaing ninyo. Ayaw ni Bangag sumagot kasi napag-aalaman, lalong na-justify na siya ay authenticated. Addictus benedictus dito sa Amerika. Hanggang ngayon po wala pang kaso si Bangag. Yung sabi nila July, August, September, October, magno-November na, asa na gibo? Sabi mo makipag-ugnayan ka sa Amerika, o makipag-ugnayan kayo, mangyayupa pa kayo. Dahil dito, in-authenticate ito. Nga, ang alam lang nila, panakot. Buha ka ng ginimis nyo. May araw din kayong lahat. At matatapos kayo at yung mga taong nasa paligid nyo, yan ang kakagat sa inyo. 100% yan. Hindi lang kakagat, lulunukin kayong lahat ng buo na mga yan. Imagine mo mga palangga, ayaw ni Bangag sumagot. So ano yan? Ayaw nilang marinig boses ninyo. Gusto nila yung narrative nilang kasinungalingan. Wala silang pakialam. Hindi importante ang inyong mga problema, ang inyong mga hinaing. Ito'y nagpapakita na weakling. Mahina, bugok, bangag si Marcos Jr. Kaya ang taong bayan, dapat kayo'y magsama-sama, ulitin ko, mag-speak up day kasi pinipigilan kayo, sinusuppress kayo, nire-restrict kayo na magtanong sa Pangulo. Yan mismo, mga media na yan. Sabi ko, yan ang Fourth Estate na dapat katuwang ng taong bayan. Pero sila ay kasabwat, kasangkapan, o wala silang magawa, takot sila magurgur. Suppression po yan. Suppression. Pagkipil sa malayang pagpapahayag, pagtatanong, pagbibigay ng sentimiento na inyong nararamdaman dahil kayo ngayon ay lubog. And that impact sa pagiging bugok, bangag, addictus benedictus, hindi lang ni Marcos Jr., kundi ng kanyang mga gabinete na sumisinghot din at patuloy na nagnanakaw ng pera ninyo, pera ng bayan. Kaya yan po ang nasadlak kayo sa dusa ng baha. Dahil gusto nilang i-curtail, gupitin ang inyong mga kalayaan para magpartisipa diyan sa usaping kinalalagyan ninyo. At ayaw nila kayong marinig. Kita nyo po ang trato sa inyo. Kung yung mga donation na yan, kung yan yung 1.4 billion a day na ipinagmamalaki ni Bangag noong SONA niya na merong 5,500 flood control. Kung napunta po yan sa inyo, yung mga dinonate nila ngayon, pwede sana yung mga pera niyan gamitin para sa livelihood program at para patibayin ang mga infrastructures sa buong Pilipinas para tayo ay maging parang typhoon-proof. Ibig sabihin, lumakas man yung bagyo na yan, di ba? Signal number 2, 3, 4, 5 man yan dahil preparado ang bansa natin, matibay tayo, di ba? Hindi tayo basta-basta agusin ng baha. Pero dahil lahat magnanakaw, ang mga buwaka ng ina,
illegal mining, illegal quarrying, at ang pera, ang standard ng mga semento, mga kalsada, mga buildings, mga tulay, at kung ano-ano pa. Kaya kung ganyan ang inyong nararanasan. Diba? So pinapakita ng inyong bangag na presidente na wala po talaga sila sa ayos. Sigibo din yung Undoy. No, I don't think so. Okay? Ay, nako, mga taga Bicol, huwag na ninyong iboto ang mga kaalyado ni Bangag. Exactly. Fight, fight, fight. Under na tayo undeclared martial law, sabi ni Patsyamba. Ayun na nga, mga kababayan. Ano gagawin nyo? Paulit-ulit. Ngayon sila pa nagagalit, nagwawala daw si Butod. Ha? Bakit nakalagpasan naman kay Marliga? Sino ang traidor? Yung mga inayupak na yan ang traidor. The moment na sinisikil kayo, sila ang traidor. Sabi ni Carl Tags, nakakaawa ang mga taga-Kamsor. Para mga isda, hinahagisan ng pera. Kaluoy talaga. Okay? Kawawa talaga kayo. Kaya nasa inyong mga kamay yan, mga kababayan, kung paano ninyo, ito pala, may nakakuha yata. Hindi ito. Hindi iba. Wala pa yung video, wala pa. Okay, tignan natin. Okay. Okay, sabi dito, ayan. Miss Marlica, nagbigay daw si Bangag ng 30M sa LGU Naga. 30 million. Grabe, sabi ganun. Ma'am, itong 30 million, mas malaki pa ang ibinayad sa Duran-Duran. This is coming from mga biktima. Namigay ng 30 million. Si Bangag, malaki pa ang ginastos niya sa Duran-Duran concert. Diba? Ang estimate natin doon, 1 to 1.5 million. Diba? US dollars. And that is sa 50 pa lang, that's 50, that's 75 million. Ito, 30 million. Ano yun? Well, it's not 50. 55. Okay? So ngayon, mga palangga, titignan natin kung anong pinaggagawa ni Bangag doon. Tignan natin. Alright. Ipinagyabang niya, diba, nagbida-bida naman, picture na naman, paturo-turo ang hinayupak, pero walang laman ang ulo. Ang laman ng ulo niya ay